Circumstantial faith. Circumstantial faith ang tawag natin doon. Na kung saan, nagbabago ang iyong pagtingin sa Diyos, nagbabago ang iyong faith sa Diyos, nagbabago ang iyong relationship sa Diyos, nagbabago ang iyong connection sa Diyos kapag hindi maayos at hindi mo gusto yung nangyayari sa paligid mo. We are not aware of those. Okay? Hindi tayo aware. Pero parang nakakalungkot, kayo man ng Diyos, lumagay sa Kanya, na nakadepende ang iyong init ng pananampalataya sa nangyayari sa paligid mo. So, sabi natin, okay, ang tawag doon ay circumstantial faith. And that is dangerous. Fragile. Nakakatakot kapag ka ganyan. At eto pa mas nakakatakot sapagkat baka ang akala mo ay tama yung object ng faith mo, pero nung pala, mula nang ikaw'y nakakilala sa Diyos at sumasama sa grupo ng mananampalataya, ito pala yung klase ng pananampalataya meron ka. Nakadepende lahat sa nangyayari sa paligid mo. At ang sabi natin, hindi tayo good interpreter ng mga event na nangyayari sa atin. At madalas nagsasalita tayo sa ating sarili, naniniwala ako na gagawin ito ng Diyos dahil walang imposible sa Kanya. And we quote that term or that statement as our faith. Sinasabi natin, nililabel natin na ito yung klase ng pananampalataya. Naniniwala ako na bukas kaya niya akong bigyan ng trabaho. Naniniwala ako na bukas masusolusyonan yung problema ko. Hindi ba tama naman? Faith naman ang tawag natin doon. At kung minsan ay inilalagay natin ang Diyos sa kanyang estado na kung saan wala na siyang kondisyon o wala na siyang option na gawin sapagkat nakita mo ang sarili mo o naniniwala ka naman. Nagpe-pray ka ng Lord, naniniwala ako sa inyo, naniniwala ako sa inyo na kaya mong gawin ito, so therefore, kaya mong gawin ito. Monday nagka-problema ako, Tuesday, Lord, dapat meron ng solusyon kasi naniniwala ako sa inyo. So, anong problema kung ganon? Eh, pagka hindi binigay ni Lord yung panalangin natin o yung hinihiling natin, kung minsan nag-iisip tayo, sino ang may problema? Ako o ang Diyos? O yung sistema ng aking pananampalataya ang may problema? Dahil hindi binibigay ng Diyos yung hinihiling natin kung minsan. At madalas na sa lahat, siguro sa 100 hinihiling natin sa Diyos, maaring 80% doon ay laging no ang sagot. Sa dami kong hinihiling sa Kanya. So, balikan natin yung nangyari sa ating kahapon. Kapag hindi maayos ang aking relasyon sa Diyos, tiyak ang aking hahanapin ay ang aking relasyon sa kapwa. Naalala niyo last Sunday? Kapag ang madidetermine mo, ang point ng evaluation ng buhay mo, kapag ikaw ay nagsisimula na tignan ang lahat ng kamalian at kahinaan ng iyong kapwa, na parang inaabang mo, o, kita mo na, mali na naman, o, nakita mo na, that pictures of your relationship to God. That picture kung paano ka nakikipag-relate sa Kanya. Marahil niisip mo ang Diyos ay lagi rin tinitignan na, naku, nagkamali na naman ako, sumablay na naman ako sa bagay na ito, so galit na naman ang Diyos sa akin. Malamang hindi na naman papakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Actually, kahit hindi mo isipin at sabihin yun, alam na kaagad niya, bago mo pa lamang gawin ka, bago mo pa lamang sumablay, alam na niya kung ano at kung sino ka. So, diniscuss din po natin last Sunday, o mga nakaraang Sunday, yung pagkakaiba ng faith at ng hope. Napakahalaga po nito kung bakit ko binabalikan sapagkat very foundational dahil para hindi po tayo madaya at magkaroon ng maling konsepto ng pananampalataya. Pinag-usapan natin what is biblical definition ng faith. Meron bang dinidiscuss ang Bible regarding faith? Yes, pinakita natin sa inyo from Hebrews. But for the meantime, gusto kong ipakita that what is faith or what faith is not. Faith is not like a slot machine. No, yung kapag kinakailangan tumama ako step 1, step 2, step 3, then wala na magagawa ang Diyos kundi ibigay niya yung dapat kong hinihingi sa Kanya. Or para bang, yung Lord, may faith na ako, so parang push button na bigla na nang mahuhulog sa iyo yung kinakailangan mo. At dahil hindi nangyayari, nagkakaroon tayo ng problema sa bagay na yun. Another thing, faith is not a formula.
Hindi yan na kapag na-figure out mo, ang Diyos ay, ayan na, ibibigay na sa'yo. Tandaan natin na ang basis, ang foundation ng ating faith is a person. Meron siyang rational mind, more than our mind. So therefore, hindi siya isang machine, hindi siya isang gadget na kapag pinindot mo, dapat sumunod siya. Walang ganong idea, hindi ganon ang faith. Kaya sabi natin, faith does not mean that you can drag God to whatever you want. Faith is not just saying positively. Na, di ba, naririnig nyo? Hindi, huwag mong sabihin yan, darating yan. Di ba? Kung naririnig nyo mag-ganon, ibibigay sa inyo ni Lord yan. Huwag ka mag-iisip ng negative. Di ba, kung minsan sa isang grupo, budget ka naman eh, ba't sumasama ka pa rito? Puro negatibo naman yung utak mo eh. Kaya walang nangyayari sa buhay mo. Basta isipin mo mangyayari. Kung kayo po ay nasa networking, pwede ko yung gawin. So, yung mga nag-networking, di ba? Madala siya. Just think positively. Huwag mong isipin na hindi mangyayari. Pero ang faith ay hindi ganong klase na kinakailangan mo lang maging optimist. You are making a manageable God. Kapag ganun ang klase ng ating pananampalataya, sinasabi natin ng Lord, parang sinusot natin sa backpack natin, Lord, diyan ka lang. Kung kailan kita gustong hilingan, bigay mo sa akin. Okay? Dito sa portion ng buhay ko na ito, na yung aking kaibigan ngayon ay galit sa akin, Lord, gusto ko na pumilos ka sa buhay niya at magkaayos kami. Or, Lord, wala akong isasahin ngayon, gusto kong ibigay mo ngayon yung budget ko na hindi ko alam kung saan kukunin, pero basta ibigay mo. Parang may portion lang sa buhay mo na pwede mong i-drag ang Panginoon, pero hindi sa totality ng buhay mo. Dahil iniisip mo na kapag ako'y makikipag-connecta sa Diyos, total sinabi naman ng Bible na you cannot please God without faith. So, therefore, Lord, nandun na yung formula. Kinlik mo na yung push button at ako ay may faith. So, dapat ibigay mo sa akin. Pansinin ninyo, dumadaan kayo sa sitwasyon ng buhay nyo na nadidisappoint kayo sa inyong relasyon sa Diyos. Sapagkat may pinakahihiling kayo. For example, ako, ang tatay ko, hiniling ko, Lord, pwede nyo bang duktungan ng kahit 1 month yung buhay niya? Total, ginamit mo naman siya. Hindi binigay ni Lord at that time, nagtatanong ako, totoo bang ng may Diyos na hindi niyo bang nakikita na nahihirapan ang aking ama? Or kung minsan marahil inihiling ninyo sa sarili ninyo, Lord, hindi mo ba nakikita na nahihirapan na ako? Naiinis na ako. Nadidisappoint na ako sa relasyon natin na ito. So therefore, hindi mo man sinasabi yon, pero ang takbo ng buhay ko ganun na. Kung bakit dry na dry, kung bakit lousy ang buhay mo, ay dahil nanggagaling sa mga disappointment mo sa Panginoon. So that is circumstantial faith. At kung minsan, pinaliliit natin ang Diyos sa buhay natin sa mga ganong karakter na ginagawa natin sa Kanya. Now, ang sabi natin, Pastor, ano ba talaga ang definition ng faith? So, meron man talaga sa Bible na sinasabi kung ano ang definition ng faith. Although kung minsan yung word na hope at yung faith ay ginagamit natin interchangeably kapag nakikipag-usap tayo, di ba? Umaasa ako sa inyo, Panginoon, na ito'y gagawin ninyo, or naniniwala ako sa inyo, Panginoon, na ito'y gagawin ninyo. Madalas kayo nakakakita dati sa telebisyon o maging siguro magpahanggang ngayon na just claim it, believe it in your heart, just believe it, you can claim it. Mangyayari yan, darating yan sa'yo. Without knowing that you have a sovereign God na ito palang Diyos ko na ito ay lubhang napakamakapangyarihan, hindi ako ang magmamanage sa Kanya, kundi dapat siya ang magmanage sa akin. So napakasimple mula sa Hebrews chapter 11 verse 1. Yung chapter sa Bible na kung saan tinatawag natin heroes of faith, ito yung sinasabi, now faith. So, ang konsepto ninyo ay interchangeably, yung faith and hope, kung minsan ay parang parehas lang, di ba? Lord, naniniwala ako na gagaling ako. You are just hoping. Pero wala kang narinig sa iyong panaginip, wala kang nabasa sa iyong pangalan, na ang tanging na mababasa mo sa Bible ay, yes, nothing is impossible with God. Pero mamaya pag-uusapan natin tungkol diyan sa papraso, tungkol dun sa mga kagalingan na yan. Sabi dito, now, faith is being sure of what we hope for.
Yan ang definition ng faith. Yan ang definition ng biblical faith. Ang pananampalataya, ngayon gusto kong ipaunawa sa inyo, ang pananampalataya ay yung pagiging tiyak na mangyayari ang inaasahan mo. Marami kong naririnig na sinasabi na basta hilingin mo sa Panginoon at maniwala ka at hintay mo, darating sa iyo yan. Kasi ang pananampalataya ay yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Well, yun naman yung nakasulat. Ang sabi rito, and certain of what we do not see. So therefore, ang akala mo yung what we do not see ay fill in the blanks. Hindi ko nakikita na itong classmate ko na ito ay unbeliever pa sa ngayon, pero hindi ko nakikita na siya magiging Kristiyano, pero aasahan ko. Bibigawan ko na siya ngayon kahit unbeliever siya, kasi alam ko magiging Kristiyano siya. So therefore, okay na. Faith. Certain of what we do not see. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Bible. Kung babasahin natin at tatapusin natin doon sa verse na yun, ay magkakamali nga tayo ng ating pananampalataya. Ang sabi rito, ang faith daw ay may katiyakan na mangyayari ang inaasahan mo. So saan ang galing yung inaasahan mo? Gusto kong ipaliwanag at gusto kong maintindihan natin maigi ano yung aking sinasabi. Kinakailangan na may basis, kinakailangan na may right object ang iyong sinasabing pananampalataya. At nang sa ganun, hindi tayo nagkakaroon ng labeling sa loob ng church o sa pananampalataya na kung saan nangyari na yan noon. Na kapag ikaw ay mahirap, wala kang pananampalataya, mahina ang hinihiling mo, madalas ako nakakausap ng mga ganitong klaseng kamanggagawa ko na, ewan ko kung aware sila, na nakabase ang kanilang pananampalataya sa natatanggap nila, sa sagot ng Diyos sa kanila, na para bang mas malapit sila kay Lord kaysa sa mga ibang mga pastoran, na kapag dahil may nangyayari, lumalaki ang iglesia, again, kahit tayo, marami nagsasabi, ang laki na ng paglago ng church, ibang-iba na ang church ngayon, compare noon at ngayon. Pero alam niyo, sa loob ng aking puso, at alam ko sa loob ng inyong puso, hindi ganun yung klaseng paglago. Yung superficial o yung physical building o yung physical outlook ng church, hindi yun ang growth. Alam natin yun. So, kung minsan, iniisip natin na, oo nga, napakagaling na nila, napakalalago na nila, napakamature na sila kasi hindi naman mangyayari kung hindi sila malalagong Kristiyano. Kung wala silang pananampalataya. Hindi po ganun ang faith. Ang faith, naniniwala ka na mangyayari yung inaasahan mo. Ito ang susi. Saan nanggaling ang inaasahan mo? At gusto kong ibalik muli yung para maging understandable yung mga bagay nito. Siya mismo, yung Bible mismo, ay nagbigay ng good illustration, perfect illustration kung ano ang faith. Now dito, hindi synonymous yung faith and hope kasi mukhang yung faith ay mukhang mas mataas kaysa dun sa inaasahan mo lang. When God said it, that settles it. Now, nasa iyo na lang yan kung maniniwala ka sa sinasabi ni Charles Darwin na yung teorya ng Big Bang na may gases in an empty space, nagsalubog, nagkaroon ng maraming mikrobyo na kayo ay galing lamang sa amag. Alam niyo, kaya kapag minsan mainit ang ulo ko, nakikita mo yung asawa ko, mukhang tama yun si Charles Darwin, mukhang amag ko asawa ko. Pero kahit anong klaseng pangit ng ugali ng tao, ang sabi ng Bible, we understand that the universe was formed at God's command. Hindi ka naniwala sa paggising mo sa umaga kahit hindi mo kilala ang Diyos, naniniwala akong may Diyos na siya ang lumikha ng lahat ng ito. Hindi ganon. Kung bakit ka naniniwala sapagkat sinabi ng Bible, ano ba yung another illustration to make biblical definition of faith understandable? By faith, Noah, when warned, nung siya ay sabihang babadaan about things kahit hindi niya pa nakikita yung mga bagay na yun, in holy fear, sabi niya, built an ark to save his family. Hindi niya sinabing, Lord, mananalangin ako na gusto kong umulang kasi sa sama ng tao. Hindi niya sinabing yung kundi, winarningan siya ng Diyos,
Noah, naniniwala ka ba sa akin? Yes, Lord. Hindi ko nga alam kung ano yung baha. Hindi ko nga alam yung tidal wave. Hindi ko nga alam. Di ba nga nakakakita ng dagat? Ano pa pagagawa niyo ako ng barko? Hindi ko alam yun. Yun yung things what we do not see. Pero may sinabi at may hope for, meron tayong inaasahan. Ano yun? Yung warning. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Noah, gumawa ka ng ganitong sukat, mangahoy ka, katalugin mo yung mga anak mo at gumawa ka. At si Noah, anong ginawa niya? Siya gumawa. And then, kinument ng Bible, sabi ng Bible, ito ang klase ng pananampalataya. Kaya sabi ng Lord, o sabi ng Bible, by faith. Another thing, by faith. Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obey. Hindi niya alam. Imagine, ang sabi ng Bible, pararamihin ko ang iyong angkan na sindami ng buhangin sa dagat. Paano mangyayari yun? And then, all these people were still living by faith. Tingnan niyo yung sinasabi ng Bible. Hindi ipinakita o hindi sinabi ng Bible ang galing ni Abraham, ni Noah, kasi lahat ng hilingin nila ay nangyayari. Ang lahat ng sabihin nila ay nagaganap. So therefore, ilalagay ko sila sa talaan ng heroes ng mga may malalakas na pananampalataya. Dahil nangyayari yung gusto nila. Hindi ganon. Ang sabi ng Bible, kabaliktaran. Hindi nangyari sa panahon nila yung sinabi sa kanila ng Diyos. Pero tingnan niyo kung ano ang sinabi ng Bible. All these people, yung binanggit ko, all these people were still living by faith when they died. In Abraham, it was merited to him the faith. Hindi na siya in-account sa kanyang kasalanan by faith. And what kind of faith? Ito, sumasampalataya siya hanggang sa siya'y mamatay. They did not receive the things promised. Mga kapatid, gusto ko magbigay ng disclaimer. Matatapos ang aking discussion, ang sermon na ito. This is not so emotionally motivated. Hindi po encouraging ito sang-ayon sa konsepto ng mundo. Hindi po nakaka-encourage itong sermon na ito kasi hindi ito yung inaasahan ko na mangyari. Hindi ganito. Gusto kong marinig sa loob ng church na bigyan ako ng formula ni Pastor na step 1, 2, 3, and then eto na yung result, eto na yung makukuha ko. Gusto ko lumabas ng church na ito na sigurado kung paano ko matatanggap yung blessings na hinihingi ko, kung paano ko papakasalan yung aking... hindi ganun ang klase ng sermon na ito. At mind you, pansinin ninyo, they did not receive the things promised. Now, bakit pa ako sasampalataya sa Diyos? Bakit ko susundin yung biblical definition? Gayong sinasabi, itong mga heroes of faith, they did not receive the things promised. Kayo ba sasabi sa isang organisasyon o kukuha ng isang insurance na pwedeng sabihin sa inyo, sumali ka, ito ang registration fee, 5,000, pero hindi mo matatanggap? Sasali kayo? Ang tanging ginagawa lamang ninyo, hindi ko alam kung mai-consider as faith, na yung mga sumali ng insurance na hindi nila masasalat yung kanilang matatanggap ay pagdating sa ataol. Of course, hindi mo mahawakan yan. Hindi mo nga makikita yung salamin mo. Pero naniniwala ka dun sa agent na yun na sige mangyayari. Itong mga taong ito, hindi nila natanggap yung dumami yung kanilang angkan. Ang sabi ng Bible, hindi nila na-receive sa panahon nila. So therefore, i-bridge natin itong faith and hope na ito sa mga bagay na ating inaasahan, hindi itong fill in the blanks. Hindi yung ikaw na mag-fill in ng blanco na sasabihin mo, oh, sige, naniniwala ako basta ito yung mangyayari. So ito yung sinasabi. Para magkaroon ng connection, to call it faith, ano yung inaasahan ko? Faith is being sure of what we hope for. So ano yung inaasahan ko? This is God's promise. Yan yung object kung bakit ka may faith. Hindi nag-exist lang sa sarili mong idea. Si Noah ay hindi gumawa ng barko dahil naisip niya yung idea na yan. Alright?
Naisip ko na dapat mabuhay itong taong ito. Pansinin niyo to. Ito pa yung panalangin ko minsan. Ipaunawa mo sa mga tao na sa paligid nito kung sino kang Diyos ka. Na totoo kang Diyos. Buhayin mo ang taong ito. May faith naman. So may promise ba na yung taong yan nagbubuhayin ng Diyos? Another thing, to connect this hope, what we hope for, is Word. The Word of God. And lastly, God. This is the thing that we are sure. That's why, faith, pag sinabing faith, you are believing in something, whether you like it or not, mangyayari kapag pinangako ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos, kapag Diyos ang nagsalita. And that yung surety or sureness, no, bagay na yun. So hopefully, nagkaroon tayo ng idea kung anong klaseng pananampalataya ang sinasabi ng Bible sa biblical definition. Matatanggap o masasabi ng Bible na ako ay may greatest faith. At pwedeng ilagay ito sa Hebrews 11. Or pwedeng matiyak ko na ang Diyos ay tatanggapin ako sa kanyang kaharian. Ano yun? Paano yun? Ang sabi ng Diyos, magsisi ka ng iyong kasalanan. Na kapag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, kahit member ka sa bagong bayan, at hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan, walang mangyayaring eternal life sa'yo. Dahil ang sabi ng Bible, kinakailangan magsisi ng iyong kasalanan bilang tanda ng iyong pananampalataya sa Diyos. So yan ang pananampalataya. Hindi yan isang konsepto lang. Basta naniniwala ako, Lord, may faith ako sa inyo. May faith ako basta. Narinig ko yung preacher, sabi niya magkaroon lamang ng faith at magkakaroon na akong eternal life. No. Ang daming sangkap ng pananampalataya. Ano yung pananampalatayanan mo doon sa Kristo na yun? Hindi, okay Lord, naniniwala akong namatay siya sa krus, nabuhay na maguli para sa akin. Ngayon Lord, tinatanggap ko siya sa puso ko at nananampalataya ko. Pero walang aksyon. Nakuha niyo? Si Abraham, hindi lang sinabing, okay, naniniwala ko, pero hindi siya nanatili doon sa kung saan siya nakatira. Siya umalis. Kahit na may comfort, nandun siya sa comfort zone niya. Kinakailangan niyang umalis sapagkat sinabi ng Diyos, when God said it, that settles it. So, kung bakit tayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos? Sapagkat nananampalataya tayo na si Kristo ang tanging tagapamagitan at kinakailangan mong sumampalataya kay Kristo. Now, anong sinasabi ni Kristo? Kinakailangan kong magbalik loob sa Diyos, kinakailangan kong magsisi ng aking kasalanan at simulang sundin ang aking Panginoon. Ang sabi ni Kristo, ano ang sinabi ni Kristo? Ano promise ni Kristo? Ano yung pangako niya? Ang pag-uusapan natin ngayon, to encourage us what God has promised to us. Okay. Last time, nagkaroon din tayo ng illustration, yung lalaki na kung saan ay may ketong ng matagal na panahon na at ang sabi niya, Lord, if you are just willing, or if you are willing, kaya mo akong pagalingin. Naalala ninyo? Hindi niya sinabi, Lord, I know you will, I know you will, I know you will. Madalas, tinitreten natin ng Diyos ng ganito eh. Ewan ko lang kung ano yung motibo natin na nakakaalala kayo ng mga nagpe-pray. Lord, sinabi ninyo sa inyong salita. So, ayoko mag-judge. Kung minsan kasi derogatoryo, ang ibig sabihin na kung bakit natin winiwika. Ang sabi mo sa iyong salita, ang hindi actually ang Diyos ang pinapaalalahanan mo kung minsan ang tao ang sinasabihan mo sa iyong prayer. Naalala niyo may prayer na gano'n? Lord, kayo ang nagsabi, nangako ko kayo. Huwag lang sana na pinapaalala mo yan sa Diyos. Bakit? Para mong ginagawa ng Diyos, nalilimutan mo, dapat mong ibigay sa akin to. Why? Sabi mo, seek ye first the kingdom of God. Sabi mo yan, unahin kita at ang lahat ay iyong idadagdag. Lord, nasa na yung idadagdag mo sa akin? Hindi ganun yung prayer. And Lord, if you are willing, hinihintay niya ang Diyos na magsalita sa kanya at ang sabi ng Panginoon, ito ang greatest faith. Naalala niyo yung centurion? Lord, sabihin mo lamang. Hindi niya, alam ko sasabihin mo, Lord. Alam ko sasabihin mo yan. Alam ko, Lord, sasabihin mo. Hindi gano'n. Faith is being sure of what we hope for. Nagsimula naman, Lord, sabihin mo lang. Hindi mo kinakailangan pumunta ron. Ano sabi? Pinumet sila ng Lord. Hindi mo nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Naalala niyo yung dalawang senaryo?
Lord, sabihin mo. Sinabi ni Lord. Okay. Meaning, naka-base ang kanilang pananampalataya. Hindi nila tinitreaten, hindi nila dinadrag ang Diyos. Dahil may faith sila, hindi dahil yan may push button, hindi yan formula, hindi yan slot machine, nakapag eto na, okay na. In other words, napakahalaga. Una, kilala mo kung sino ang Diyos mo at ng obedience. Inseparable. Walang isang single word na definition ng faith. Na, hindi ko naman po sinabi na huwag na kayong pupiling sa Diyos. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang bagay na yun. Hindi ka malakas sa pananampalataya kasi pag hiling mo, Lord, tumama sana ako sa loto. Marami pong tumama sa loto na pinagdasal nila yun. Kayo po ang magsabi, ang Diyos ang nagbigay nyo sa kanila? Or just, He permits things to happen sa mundong ito kasi yan ang sistema ng mundo. He allowed it. Subukan din yung tumaya ng loto, baka tumama rin kayo. Pero huwag niyong sabihin ng Lord, I know you can do it because I have faith in you na itong number na ito ay tatama. Huwag niyong idrag ang Diyos dahil meron kayong faith na sinasabi. Ang faith ay hindi binibigkas lang ng labi. Okay? Now, pwede tayong humiling sa Panginoon, walang problema as long as, for example, sinabi ninyo na ako, nagdadasal ako na madagdagan ng gulong yung motor ko. Lord, naniniwala ako. Walang problema, sabihin mo yan sa Kanya. Naniniwala ako na yung gulong, ako din nadagdagan ko, 4 na po yung rim ko sa bahay. Reserva yung 2. Nangyari na. Pero meron pa, interior naman, saka exterior. Sabi ko, Lord, naniniwala ako na kaya mo akong bigyan. I have faith. So, ayun na yung sinasabi natin interchangeably, we use hope and faith. Walang problema. Kasi naniniwala akong kaya mo talaga. Pero ito, hindi doon natatapos. Kung kailan, hindi ko alam. Kung hindi mo ibigay, hindi ba? Pero Lord, gusto kong siguraduhin sa inyo na kung hindi mo kalooban, naniniwala pa rin ako na kaya mong ibigay. Kung hindi ko matanggap at hindi ko madrive, naniniwala akong kaya ko pa rin ibigay. At hindi magbabago ang aking relasyon sa iyo. Eto yan. Lord, I have faith. Ginawa ko na ang lahat. Gusto kong gumaling ako next month. Gusto kong gumaling ako pag gising ko bukas, magaling na ako. I have faith. Walang problema. Walang problema. Hilingin natin sa Panginoon. We are just hoping to God na gawin nga niya yung kalooban niya. Na loobin nawa niya na tayo pagalingin. For example, walang problema kung sabihin yung Lord, naniniwala talaga ako kaya ko. Pero kay gumaling ka, kay hindi napuputol, hindi natatapos yung paniniwala mo na walang imposible sa Diyos na kaya niya akong pagalingin. Namatay ka. Naniniwala pa rin ako na kaya niya akong pagalingin. May isang senaryo sa John chapter 5, na kung saan yung pool of Bethesda. Alala niyo, yung pool of Bethesda, na kapag yung pool of Bethesda ay ginalaw ng anghel, ayon sa kanilang legend, sa kanilang paniniwala, na kapag hinalaw daw ng anghel yung tubig, kung sino yung unang pumuntang may sakit, gagaling. Naalala niyo yung kwento sa Bible in John chapter 5? Dumaan si Jesus doon. Aware si Jesus na doon sa pool of Bethesda, napakaraming tao at nagkukulong-punan yung lahat ng may sakit at siya'y nakikiraan. Pahambang-hambang siya, excuse me, nakita niya may sakit at nakakaawa. Nakita niya, daan siya, nakita niya, may isang paralitiko. Ang sabi niya, actually, ayaw niyang ilakas, ayaw niyang check, gusto mo bang gumaling? Alala niya yung kwento. Ang sabi ng paralitiko, boss, gustuhin ko man. Pag galaw ng tubig, lahat sinanaw ko na sa akin. Hindi ko maigalaw. Bibig ko lang ginagalaw ko, Lord. Paano akong gagaling? Nakita siya ng Panginoon. Ang sabi, 30 taon na may sakit ang tao ito. Siya lang. Alam niyo kung gano'ng karaming may sakit doon? Sabi niya, okay, gano'n mo yung higaan. Hindi ka na sa inyo. Tapos, saglit, baka maraming makarinig na papagaling ako. Alis na siya. Hindi niya pinagaling lahat. Bakit? Hindi ba siya yung nagpapagaling ng tao?
Bakit may mga iniwan siyang tao doon na may sakit pa rin? At yun lamang paralitiko ang pinauwi niya at nagulat ang lahat, nabuhat ang kanyang higaan at siya, nung araw ng pamamahinga, kaya doon nagsimula rin na si Jesus ay tangkang patay, gustong patayin. Bakit hindi niya Gusto kong maintindihan natin na yung pangako ng Diyos para maging realidad sa buhay natin. Intindihin natin kung ano yung ginawa niya during His ministry. Most of the time, we ask God and the answer is, wait. And most of the time, no. And yet, you are still believing. Nakuha niyo yung klase ng faith? At walang nagbabago kasi hindi circumstantial ang faith mo. Hiniling, Lord, bigay mo yung hinihingi ko. Kaya ko, alam ko kaya mo. Hindi binigay. 1 taon, 2 taon, hindi binigay. Nagsisimula ang buhay mo na mamanlaw, tapos nakakarinig ka ng mga taong gumagaling. Realidad po ito. Nakakarinig ka ng mga taong binigay ni Lord yung kanilang hinihiling. Huwag niyong isipin na may problema sa pananampalataya niyo. Huwag niyo rin isipin na mas malapit siguro sila sa Diyos. No. Hindi ganun ang biblical faith. Magkakaroon ka ng malapit na relasyon sa Diyos sapagkat nananatili ka sa iyong paniniwala, hindi pa man binibigay sa iyo ng Diyos. Hindi sirkumstansya ang faith mo. Hindi nakadepende kasi hindi nangyayari yung gusto mo. Dahil madalas ang gusto mo, hindi kalooban ng Diyos. At ang hiling mo, malamang Lord, kung bakit mo ito hindi binibigay dahil hindi mo kalooban at salamat. What does God promise? Itong bagay na ito, sabi ko sa inyo, disclaimer, hindi po ito ganun, hindi ganun ka-encouraging. Tingnan niyo po yung promise ng Lord. Mayroon kayong kapighatian dito sa lugar. So yan, hindi ba gustong marinig ng tao kapayapaan, prosperity, kagalingan? Yes, kayang gawin ng Diyos yan. Kaya lang, gusto kong maintindihan natin, God does not heal everybody. Napakasimple. Ang sabi dito ng Bible, mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Very strange. Basahin natin sa umpisa. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kapayapaan? Talaga? Bakit meron kaming kapigatian? Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. This is not circumstantial. Napakaganda nitong bagay na ito. Kasi every time na makakarinig kayo sa radyo, sa television, sa book, tungkol sa bagay na just do step 1, 2, 3, 4, and then bam! Ayan na. Nasa inyo. Hindi po ganon. Hindi po formula, hindi po push button ang Diyos. Last verses na pag-uusapan natin ay sa Hebrews. Dito tayo magtatapos. Napaka-simple. Therefore, since we have great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. The object of faith is the word, the promise in Jesus Christ. He Himself, Jesus Christ. At ang sabi, therefore, kaya, yamang tayo ay merong high priest, meron tayong nagre-represent sa Diyos. Naniniwala ba kayo na nire-represent kayo sa Diyos ni Kristo? Na naglilingkod si Kristo ngayon sa inyo? Kahit kayo nakaupo dyan sa kinaupuan ninyo, ano man yung pumapasok sa isip ninyo ngayon, Jesus represents you to God. At least, ang sabi niya, let us hold firmly to the faith we profess. Yung faith na yun, yung biblical definition of faith. Kung ano yung, for we do not have a high priest who is unable to empathize. Kung titignan po ninyo sa ibang version, sympathize ang ginamit. But good thing, ginamit ng TNI yung word na empathize. Ang empathize ay mas malalim kesa sa word na sympathize.
Yung word na sympathize, yung tipong kahit hindi pa nangyayari sa akin, okay, sasabihin sa inyo, naiintindihan ko yan. Kakaawa ka naman, so I feel sorry. So naiintindihan ko, masakit nga yan. Pero yung word na empathize, dumaan ako dyan. Alam ko kung ano yung nararamdaman mo dahil ako mismo ay dumaan dyan. Kaya yung word na ginamit, meron tayong high priest na nag-empathize sa atin. Alam niya yung dinadaanan natin. Alam niya yung picture, alam niya yung amoy, alam niya yung kulay, alam niya yung pakiramdam. But one has been tempted in every way just as we are. Ang gusto sabihin dito, alam na alam ko kung ano yung nangyayari sa inyo. Hindi yan yung ibig sabihin na, di ba kung minsan nagkikwento tayo sa ating kasama, kinikwentohan yung barkada nyo, sinasabi lang sa inyo, wow, ouch, sakit naman yung nangyayari sa iyo. Pero in Jesus Christ, ang gusto sabihin sa atin ng Bible na ito, but when we have, who has been tempted everywhere, just as we are. Kung ano yung nararanasan ninyo, just as we are, yan yung pinagdaanan nila. Pero ngayong umaga gusto sabihin sa inyo ng Diyos, na sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, sinasabi niya sa atin, alam ko yung pinagdadaanan mo. Naranasan nyo na ba na hindi makatulog dahil sa problema? Ewan ko kung siguro yung mga kabataan, hindi pa masyado. The more na maraming problema, the more na tanghali gumising. Pero tayo mga nag-iisip na, hindi naman siguro lahat. Pero tayo mga nag-iisip na mga responsible person. Ewan ko kung naranasan nyo na hindi, bago ka pumikit ang iyong mata, naaalala mo yung problema, ang bigat. Ang babaw ng tulog mo kasi naaalala mo pa rin hanggang sa pagtulog mo. Paggising ng umaga, yun pa rin yung naaalala mo sa bigat ng problema. At gustong sabihin ng Panginoon, I know how it feels. Kung ano man yung nararamdaman mo. Dahil nung gabi ng Diyos ay bago mamatay, sa palagay niya nakatulog ng mahimbing ang Panginoon na alam niya anong klase ng kamatayan ang naghihintay sa Kanya. Alam niya dahil bata pa lamang siya, nakatira siya dun sa lugar na kung saan ang pinaka-horrible execution na mangyayari sa isang tao ay yung ibitin ka sa puno o ipako ka sa cross. Alam niya yun. So do you think nakatulog ang Diyos ng mahimbing ng gabi? At gustong sabihin sa inyo ng Diyos, alam